ayos ang gawin, bossing. Sige. Good day mga kanegosyo, ko nga pala si Jepoy, isang negosyante. Focus in one, focus lang sa sandwich mga kanegosyo. Eto, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung may negosyo ka naman na, malamang ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Or isa to sa dahilan. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. At isa rin nga pala akong DJ mga kanegosyo. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bakit mas kumikita pa yung sandwich lang yung tinda mga kanegosyo kumpara sa mga snack bars na may French fries, milk tea, may hamburger pa, may steak pa? Ito mga kanegosyo, kwento ko lang. Nung nagtayo ako ng sari-sari store malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Kaya ako lagi na-share yung sari-sari store ko mga kanegosyo. Kasi diyan ako yung pinakamaraming natutunan sa pagninegosyo. Ito yung mga hindi ko alam na sinishare ko ngayon sa 10 taon na experience ng pagninegosyo ko. At isa sa mga natutunan ko sa pagsasari-sari store mga kanegosyo, walang focus in one yan. At never magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo. Habang buhay kang reseller sa sari-sari store, mas malaki pa yung kinikita nung nagbabagsak ng Tipas Hopia kaysa sa may-ari ng sari-sari store. Kasi sa Tipas Hopia, ikaw nagbabagsak sa lahat ng sari-sari store. At nakapokus ka lang sa isa gamit ang distribution business model. Tulad na lang ng ginagawa nila kuya. Focus lang sa sandwich. Wala na silang ibang tinda, wala na silang fries, burger. Mas kumikita pa yan mga kanegosyo. Bakit kamo? Lahat ng marketing materials nila tungkol lang sa sandwich. Lahat lang ng pinupost nila sa social media tungkol lang sa sandwich. Pangalawa, hindi sila hirap ma-identify ng mga customer nila kung ano yung tinitinda nila. Kaysa napakarami mong tinda, may fries ka, may milk tea ka, may shawarma ka, may hamburger ka. Ang gulo pati ng marketing mo. Pati yung mga customer mo, hirap ka ma-identify kung ano ba yung pinopromote mo talagang produkto. Kung nakapokus ka lang sa isa tulad ng ginagawa nila kuya na sandwich lang, hindi ka mahihirapan or every time na nakakaisip yung customer mong kumain ng sandwich, ikaw yung maiisip nila. Ang importante sa negosyo is repeat customer mga kanegosyo. So kahit isang beses lang sila bumalik isang linggo, consider na repeat customer yan. Sa isang buwan, 4 na beses sila bumibili sa'yo. It's good mga kanegosyo. Hindi mo naman kailangan araw-araw na sila araw-araw na sila pa rin yung pagbebentahan mo eh. Pero every time na nakakaisip sila ng sandwich, ikaw yung maiisip nila at sa'yo sila bibili. Napaka-importante ng repeat customer sa pagninegosyo. Hindi lang basta yung dumaan lang, okay na yun. Meron panibago na naman bukas. Mali mga kanegosyo. Pangatlo, regarding sa inventory mo mga kanegosyo, lahat tungkol lang sa sandwich. Walang sayang, walang tapon, patungkol lang lahat sa sandwich. At panghuli, hindi ka hirap ma-monitor yung pasok at labas ng pera mo. Dahil na, ang binibenta mo isa lang eh. At kumita, at bukod sa nakapokus in one sila kuya, kaya lalo silang kumita dahil itinayo nila yung negosyo nila sa Carriedo or Quiapo pa yan or Divisoria na dagsa ang maraming tao. Pero kung gawin mo yan sa community na nagbabudget lang, nagtitipid, kahit nakapokus in one ka, pwede ka pa rin malugi. Kaya lang naman sila kumikita, nakapokus in one sila at yung market nila, nasa lugar sila ng dagsa ang tao.
na pumupunta talaga yung mga tao sa Divisoria para mamili. May dalang pera para gastusin sa lugar na yun. Yung pwesto nila, isa sa mga sagot o dahilan kung bakit kumikita yung negosyo nila. Tapos nakapokus in one pa sila. Kaya mas lalong kumikita sila mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, wag yung nagtitipid. Walang masama sa kanila mga kanegosyo, budgeted lang talaga yung pera nila. Wag yung masa yung targeted natin. Pangatlo, kailangan ma-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Ma-apply ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing. Dahil ang negosyong hindi lumalaki, mamamatay po yan. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil ito na yung labanan ngayong 2025, paggawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, gusto ko malaman yung tumatapos, type nyo naman sandwich, yung comment nyo mga kanegosyo. Subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas ka ng pagsubok or struggle, huwag mong kalimutan mag-pray. Kahit anong religion natin, ingat tayong lahat. Peace!